Magiging panatag na ako. Natural lang na mayabang si Liu Ruyan. Napakagaling ko. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang kapareha ko. Kaya tandaan mong sabihin kay Fang Chen na huwag na siyang magtanim ng sama ng loob. Hindi sa minamaliit ko siya. Talagang hindi lang siya karapat-dapat sa akin. Walang masabi si Fang Chen na nakatago sa likod. Sino ang nagtatanim ng sama ng loob? Wala akong pakialam sa iyo, okay? Pasimpleng tiningnan ni Ikingsu si Fang Chen. Hindi niya mapigilang mamula para kay Liu Ruyan. Nakahawak sa braso ni Fang Chen habang sinasabing hindi siya karapat-dapat dito. Diyos ko, paano kung malaman ang katotohanan? Baka gusto mo nang magpakamatay sa hiya. At saka si Fang Chen ay may ika-9 na gradong spiritual root. Sino nga ba talaga ang hindi karapat-dapat sa sino? Naintindihan na ni Liu Roxu. Gusto lang magyabang ni Liu Ruyan kay Fang Chen. Naisip niya na mabuti na lang at hindi dumating si Fang Chen. Kung hindi siguradong masasaktan siya sa eksenang ito. Ang tagpo ng pagkikita ng magkaribal ay biglang natapos dahil hindi sumipot si Fang Chen. Dahil dito para kay Liu Ruyan para siyang sumuntok. Sa isang bulak, hindi siya makatulog buong gabi. Hanggang isang araw, isang lumilipad na ibon ang dumating kasabay ng hamog ng umaga. Nagising ang lahat sa pamilya Liu. Alam nilang lahat na dumating na ang araw na magpapasya sa kapalaran ni Fang Chen. Bumangon si Fang Chen mula sa kama pagkatapos ng gabing walang tulog. Naghilamos lang siya sandali at mahinahong pumunta sa bulwagan. Si Liu Zhengyan, si Liu Ruyan, si Liu Roxui at iba pang miyembro ng angkan ay naroon lahat. Mukhang pagod si Li Qingfeng na nakaupo matapos ang mahirap na paghahanap sa ika-9 na grado. Ilang araw nang walang resulta ang paghahanap sa spiritual root. Kaya't maaari na lang niyang dalhin sina Liu Roxui at Liu Ruyan pabalik sa Qingyun sect. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako kay Fang Chen. Bigyan siya ng isang pagkakataon. Hanggat kaya niyang labanan ang kanyang disipulong maingat na sinanay. Si Zhong Qizen sa loob ng 10 galaw. Dadalhin niya ito pabalik sa sekta. Tinitingnan ang kalmadong si Fang Chen. Humigop siya ng tsaa at sinabing, may tiwala ka ba? Kung wala, pwede ka pang sumuko ngayon. Ang mga suntok ay walang mata. Mahirap masigurado kung masasaktan ka ni Zhong Qizen sa laban. Sinulyapan ni Fang Chen ang nakatayo sa tabi ni Li Qingfeng. Si Zhong Qizen na may matatalim na mata habang nananatiling kalmado. Kumuha siya ng panulat at sumulat bilang sagot kay Elder Li, ang inyong lingkod ay may tiwala. Ganoong sagot. Hindi nagulat si Li Qingfeng. Bahagya siyang napabuntong hininga. Si Zhong Qizen ay personal niyang tinuruan. Alam niya kung gaano ito kalakas kaysa kaninuman. Nasa ika-4 na antas din ng foundation building. Ang mga nag-ensayo sa labas sa pamamagitan ng iba't ibang pagkakataon ay tiyak na hindi kasing galing ni Zhong Qizen. Dahil ang mga pamamaraan na natutunan sa sarili ay hindi kailanman magiging kasing galing ng sa kanya bilang isang elder na personal na nagturo. Bukod pa riyan, si Fang Chen ay nasa ika-3 antas lang ng foundation building. Pagdating sa foundation building realm, ang isang antas na pagkakaiba ay malaki na. Hindi niya maisip kung anong dahilan para manalo si Fang Chen. Pero dahil hindi sumusuko si Fang Chen, hahayaan na lang niya itong subukan. Tutal 10 galaw lang naman, kaya kung ganoon, maghanda na kayong dalawa. Matagal nang hinihintay ni Zhong Qizen ang sandaling ito. Lumapit siya sa gitna ng bulwagan. Tinitigan si Fang Chen na may kasamaan sa mga mata. Sa mga araw na ito'y pabalik-balik ka. Naisip mo ba? Ang mangyayari ngayon, ilabas mo ang lahat ng lakas mo. Kung hindi, nag-aalala akong hindi ka makakatagal kahit isang galaw. Nang marinig ito, kinabahan si Liu Roxu. Ang kanyang napakagandang mukha ay nagpakita ng matinding pag-aalala at kaunting pagsisisi. Bakit noong araw na iyon sa tindahan? Hindi ko man lang sinubukang kausapin ng maayos si Zhong Qizen. Baka dahil sa pagiging magkapatid sa sekta.
Bibigyan niya ng kaunting pag-asa si Fang Chen. Ngayon, imposibleng hayaan ni Zhong Qizhen na makapasa si Fang Chen. Ang dapat ipag-alala ay kung sasamantalahin ni Zhong Qizhen ang pagkakataon para pumatay. Nag-aalala rin si Xu Zhengyan. Narinig na niya mula kay Liu Ruxui ang tungkol sa mga nangyari kay Fang Chen. Ang alitan ng dalawang panig ay umabot na sa puntong hindi na maaayos. Ang umasa na palalagpasin ni Zhong Qizhen si Fang Chen ay walang pag-asa. Maaari na lang ipagdasal na maging ligtas si Fang Chen. Tungkol sa panalo o talo, ipaubaya na sa tadhana. Si Fang Chen naman ay napakakalmado. Tahimik na itinaas ang kanyang panulat at sinabing mas mabuting mag-alala ka para sa iyong sarili. Kung matalo ka sa akin, hindi lang mukha mo ang mawawala, kundi pati na rin ang karangalan ni Elder Li. Nang makita ang mga salita, kumunot ang noo ni Li Qingfeng. Mariing sinabi kay Zhong Qizhen paano. Kita tinuruan huwag maliitin ang sinumang kalaban. Maging mapagkumbaba. Bumalik ka at kopyahin mo ng 10 beses ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Nanginig si Zhong Qizhen at mabilis na yumuko sinabing opo. Guro nang itaas niya ang kanyang ulo. Ang tingin niya kay Fang Chen ay puno ng matinding galit. Bahagya siyang nagngalit. Gusto niyang sampalin si Fang Chen sa sahig. At pagkatapos ay tapakan ng mariin ang kanyang mukha sa lupa. Nakita ni Li Qingfeng na handa nang maglaban ang dalawa. Naramdaman na ang tensyon ng laban kaya't sinabing magsimula na ang laban. Sa pagbagsak ng huling salita, unang sumugod si Zhong Qizhen gamit ang foundation building. Ika-4 na antas ng lakas ay ginamit lahat. At ginamit pa niya ang itinuro mismo ni Elder Li na Huangjai high-grade na pamamaraan ng espada. Ang 5 tigring sumisira ng kaluluwang espada. Kasabay ng pagbuhos ng espiritual na enerhiya ni Zhong Qizhen sa isang galaw. Isang malakas na estilo ng espada. Sa ibabaw ng gintong espadang ito, lumitaw ang nakikitang talim ng espada, na may kakayahang pumutol ng ginto at bakal. Mula sa malayo si Liu Zhengyan ay nakaramdam ng takot sa matalim na espada. Lubos na kinakabahan. Mukhang hindi makakayanan ni Fang Chen ang espadang ito. Ang maliliit na kamay ni Liu Ruxui ay mahigpit na magkakapit. Dahil sa sobrang diin ng mga daliri. Namuti na ang kanyang mga buko. Ang kanyang mapupulang labi ay mahigpit ding nakakagat. Lubos na nag-aalala sa kanyang puso. Bahagyang tumango si Li Qingfeng. Nasiyahan sa galaw ni Zhong Qizhen. Ito na ang buong lakas na atake ni Zhong Qizhen. Mukhang hindi niya binibigyan si Fang Chen ng kahit kaunting pagkakataong makapasa sa pagsusulit. Matalo si Fang Chen sa isang galaw. Siguradong wala na siyang mukhang maihaharap para pumasok sa King Yun set. Ngumisi rin si Zhong Qizhen. Bakit hindi gumagalaw si Fang Chen doon? Natulala ba siya sa takot? Napansin niyang tila walang balak gumalaw si Fang Chen. Sa halip nakapamiwang pa rin. Mukhang napakakalmado. Kahit na narinig niya ito, may oras pa siyang magsulat ng isang papel. Ito na ba ang buong lakas mo? Mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Sa pagkakaalam ni Fang Chen, ang buong lakas ng isang disipulo ng Xing Yunpi ay dapat na mapanira. Ngunit kung ikukumpara, hindi man lang ito kasing lakas ni Nangong Liuyon sa Shenglong Road, na nasa 3 antas lamang ng foundation building. Natawa si Zhong Qizhen sa galit na pakayabang sige salagin mo ang espada ko. At saka ka magsalita ng mayabang. Umiling si Fang Chen at hindi na nag-atubili. Mabilis na hinugot ang isang kinakalawang na bakal na pansamantalang inihanda. Walang takot na sinalubong ang atake ng isang espada. 7 bituin sa hilaga. Naisip niyang para harapin ang ganitong lakas. Sayang lang kung gagamitin ang Yulong Palm. Nagbanggaan ang 2 sandata. Isa sa kanila ay napaatras ng ilang hakbang nang makita kung sino ang umatras. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga mata. Si Zhong Qizhen pala ang pasuray-suray na naitulak paatras. Nagulat sina Liu Zhengyan at Liu Ruxu.
Pagkatapos ay nagpakita ng tuwa. Gulat na gulat din si Liu Ruyan. Paano ito nangyari? Natalo ng nasa ikatlong antas ng foundation building ang nasa ikaapat na antas. Nagpakita rin ng pagkagulat si Li Qingfeng. Naging seryoso ang kanyang mukha at sumigaw kay Zhong Qizen. Ayusin mo ang sarili mo. Kung matalo ka talaga kay Fang Chen, bilang kanyang guro ay mapapahiya rin siya. Natigilan din si Zhong Qizen. Agad na nagngalit. Sumigaw ako ay nagpabaya lamang. Akala mo ba'y magaling ka talaga? Sinabi ito habang muling iwinasiwas ang gintong espada para sumugod. Mahinahong sinalubong ni Fang Chen gamit ang kanyang espada. Ang kanyang mahusay na pamamaraan ng espada ay naglabas ng buong lakas ng Seven Stars Sword Art. Ang pamamaraang ito ay ginamit sa sukdulan. Sa kabilang banda halatang hindi pa lubos na naiintindihan ni Zhong Qizen. Ang 5 tigring sumisira ng kaluluwang espada sa tingin ni Fang Chen ay puno ng mga kahinaan. Sa isang sagupaan muli siyang naitulak paatras. Nang makitang napakahina nito, nagawa pa ni Fang Chen na gamitin ang isang kamay para magsulat. Ang tinta ay nag-iwan ng isang linya sa sahig. Ang pamamaraan ng espada ay hindi dalubhasa. Muli niyang itinulak si Zhong Qizen na nagmamadaling umiwas. Kasabay nito muling iwinasiwas ni Fang Chen ang kanyang panulat napakabagal ng kilos. Masyadong mahina ang lakas, hindi matatag ang pundasyon. Isang laban na nagpatulala sa lahat ay kamangha-manghang ipinakita. Makikita si Fang Chen na hawak ang espada sa isang kamay. Walang kahirap-hirap na itinutulak paatras si Zhong Qizen. At ang isa pa niyang kamay ay nagbibigay pa ng puna paminsan-minsan. Tila isang guro na nagtuturo sa kanyang disipulo mula sa itaas. Sino nga ba ang sumusubok sa sino? Ang lahat ay nakaramdam ng kakaibang pagkabaligho sa kanilang puso. Sa ika-10 galaw, basta na lang itinutok ni Fang Chen ang kanyang espada sa lalamunan ni Zhong Qizen. Ang matalim na dulo ng espada ay tumusok sa kanyang balat. Nag-iwan ng isang patak ng dugo. Umiling siya. Walang emosyong isinulat ang huling puna. Sa kabuuan malakas sa labas, mahina sa loob. Nakakadismaya. Akala ko'y isang pagsubok sa sarili ang laban na ito. Pero hindi pala. Hindi man lang ito kasing lakas ng naramdaman niyang presyon mula sa pinuno ng sangay noon. Tahimik ang buong lugar. Nakatingin sa 8 salitang nakasulat sa sahig. Hindi mapigilang mapalunok. Ang usapan ay makakatagal si Fang Chen ng 10 galaw laban kay Zhong Qizen. Pero ang nangyari ay si Zhong Qizen ang kaawa-awang tumagal. Nang 10 galaw sa ilalim ng espada ni Fang Chen. Hindi malinaw na nagtitimpi pa si Fang Chen. Kung hindi bago pa man ang 10 galaw ay talo na si Zhong Qizen. Napaiyak sa tuwa si Liu Roxu. At yumakap sa kanya maliit na Chen. Nagtagumpay ka. Nagtagumpay ka. Makakapunta ka na rin sa Qingyun sect. Ang bigat sa kanyang dibdib ay sa wakas nawala. Si Liu Ruyan naman ay tulalang nakatayo sa kinatatayuan si Fang Chen. Si Fang Chen ay ganoon kalakas. Kaya niyang talunin ng madali si senior brother Zhong Qizen. Hindi rin makapaniwala si Zhong Qizen. Nakatulala sa sarili. Isang patak ng dugo mula sa kanyang liig ang tumulo sa sahig. Talaga bang natalo ako? Natalo sa isang basurang minamaliit niya, imposible. Ito ay impossible. Paano siya matatalo? Habang nakatalikod si Fang Chen sa kanya, nag-alab ang galit sa kanyang puso. At nagkaroon ng masamang balak. Bigla niyang itinaas ang kanyang gintong espada. At buong lakas na itinarak sa likod ni Fang Chen, sinabing, hayop ka. Hindi ako natalo, handa na si Fang Chen. Ang ganitong klaseng masamang tao ay hindi basta-basta aamin ang pagkatalo. Matagal na siyang naghahanda ng isang pamamaraan ng paggalaw. Nang marinig ang talim, agad niyang ginamit ito. Yakap si Liu Roxu, agad siyang gumilid. Madaling naiwasan ang atake. Kasabay nito, hindi siya nag-atubili na sipain ang kanyang mukha. Akala ni Zhong Qizen ay tiyak na ang kanyang pag-atake, ngunit sumablay ito.
Paano niya masasangga ang sipa? Agad siyang napatalsik at gumulong sa sahig. At bumagsak ng malakas. Dumudugo ang kanyang bibig. Nakita ni Liu Zengyan ang lahat ng nangyari. Nanginginig sa takot at galit na sinigawan si Zhong Qizen. Bilang isang inner disciple, hindi mo matanggap ang pagkatalo. Nanakaw ka pa, wala ka bang hiya? Napahiya rin si Li Qingfeng. Sinipa si Zhong Qizen mula sa sahig patungo sa bubong. At muli itong bumagsak ng malakas. Napadaing sa sakit si Zhong Qizen. Napakasama ng kanyang mukha, ikaw na walang kwentang bagay. Sapat ng kahiya-hiya ang pagkatalo mo. At hindi mo pa matanggap kaya't nanakaw ka. Kahit na nanakaw ka, natalo ka pa rin sa huli. Bakit ba ako nagkaroon ng ganito kahihiyang? Disipulo Li Ruxu. Liu Ruyan, ayusin niyo ang gamit niyo. Sumama kayo sa akin ngayon. Wala na siyang mukhang maihaharap para manatili pa rito. Nakita ni Liu Ruxu na napakasama ng kanyang mukha. Mahinang sinabi, guro, paano si Xiao Chen? Galit na sinulyapan ni Li Qingfeng. Si Fang Chen, ang layunin niya ay hayaan ang kanyang disipulo na kumilos. Para umatras si Fang Chen. Ngunit sa huli siya pa ang napahiya bilang guro. Paano siya magkakaroon ng magandang impresyon kay Fang Chen? Ngunit bilang isang elder, may pangako siya. Paano niya ito hindi tutuparin? Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya bagamat malakas siya. Ngunit sa huli ito ay dahil sa masasamang paraan na nag-overdraft sa kanyang potensyal, hindi ko siya maaaring kunin bilang disipulo. Maaari ko lang siyang dalhin pabalik sa Qingyun Sect. Kung may elder na magkagusto sa kanya, maaari siyang maging inner disciple. Kung walang magkagusto sa kanya, siya ay magiging outer disciple. Ang mga disipulo sa Qingyun Sect ay maaaring hatiin sa tatlong kategorya. True inheritor, inner disciple. Outer disciple, ang unang dalawa ay mga elite ng sekta. Sila ang tunay na mga disipulo. Ang huli, bagamat may salitang disipulo, ay mga tagapaglingkod lang. Hanggat handang gumastos o humanap ng koneksyon, maaaring magkaroon ng posisyon bilang outer disciple. Bilang outer disciple, hindi makakalapit sa mga pangunahing yaman ng sekta. Sila ay libreng tagapaglingkod para sa Qingyun Sect. Nagbago ang mukha ni Liu Ruxu. Ngunit nang maalala ang pangako ni Li Qingfeng, nabibigyan lang si Fang Chen ng pagkakataong makapasok sa Qingyun Sect. Hindi na nga kung kukunin siyang disipulo. Kaya wala siyang masabi. Ngunit nagalak si Fang Chen. Paano man makapasok sa Qingyun Sect? Mayroon ng pag-asang makakuha ng yaman. Kung hindi makapasok, walang kahit kaunting pag-asa. Salamat, Elder Li. Tumango si Li Qingfeng, pumunta ka na rin at ayusin ang iyong mga gamit. Aalis na tayo agad. Nag-isip si Fang Chen. At sinabi, narinig kong ang anak na babae ng pamilyang Chen, si Chen Silin, ay may ika-6 na gradong spiritual root. Interesado ba si Elder Li na kunin siyang disipulo? Ika-6 na grado, na gulat si Li Qingfeng. Paano magkakaroon ng ganito karaming mataas na antas ng spiritual root sa maliit na lungsod ng Guizhou? Sa isang malayong lungsod tulad ng Guizhou, ang makahanap ng isang ika-6 na gradong spiritual root ay isang malaking biyaya na. Ngayon sunod-sunod na lumitaw si Fang Chen. Sinabi niya kay Elder Li, tanungin niyo po. Ang inyong disipulong si Zhong Qizen ay alam ito. Agad na tumingin sa kanya si Li Qingfeng. Hindi naglakas loob na magsinungaling si Zhong Qizen. Tiniis ang sakit at tumango. Totoong ika-6 na gradong spiritual root. Ngunit wala itong kinalaman kay Fang Chen. Agad niyang idinagdag. Tila natatakot na makakuha ng anumang benepisyo si Fang Chen. Kalokohan, paano bibigyan ni Fang Chen ng spiritual root? Sinamaan siya ng tingin ni Li Qingfeng. At agad na sumakay sa puting tagak papunta sa pamilya Chen. Sinamaan din ng tingin ni Fang Chen si Zhong Qizen. Kung makakapunta rin si Chen Silin sa Qingyun Sect, wala siyang pakialam kung anong benepisyo ang makukuha. Habang wala si Li Qingfeng, nagpakita ng masamang tingin si Zhong Qizen.
Nagngangalit na sinabi. Fang Chen ang kahihiyan ngayon pagdating sa Qingyun Sect. Babawiin ko ito ng 100 beses. Sa Qingyun Sect. Ikaw na isang outer disciple. Sa harap ko na isang inner disciple ay parang karne sa sangkalan. Nasa akin ang desisyon kung anong gagawin sa iyo. Walang emosyong isinulat ni Fang Chen, hintayin natin hanggang makarating doon. Hindi siya naniniwalang wala talaga siyang spiritual root. At lalong hindi naniniwala na sa dami ng elder sa Qingyun Sect, walang kahit isa na marunong tumingin ng talento. Maya-maya, masayang bumalik si Li Qingfeng kasama si Chen Silin. Ha. Bagamat hindi nahanap ang ika-9 na gradong spiritual root sa pagkakataong ito. Ngunit malaki ang nakuha. 2 ika-6 na gradong spiritual root. 1 ika-7 gradong spiritual root. Ang mga matatandang iyon sa sekta ay tiyak na mamumula ang mga mata sa inggit. Ha, tara na. Sumakay silang lahat sa lumilipad na ibon. At lumipad pa'y taas. Kasabay nito, sa bulwagan ng pangunahing tuktok ng Qingyun Sect, si Liu Qingxian ay nakayuko na may hinanakit. Nakikinig sa mga sermon ng kanyang amang pinuno ng sekta. Hindi mahanap ang 3 bituing Soul Master, ayos lang. Ang ganitong nilalang ay malamang na hindi interesado sa ating Qingyun Sect. Kahit mahanap pa ay walang silbi. Ang walang katulad na henyo mula sa Shenglong Road ay hindi mo rin nahanap. Natalo na niya si Nangong Liu yun. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin yan? Sige na hindi na mahanap ang henyong iyon, ayos lang. Bakit? Pati ang ika-9 na gradong spiritual root na nakita mo na ay hindi mo nahanap. Nagngangalit ang dibdib ng pinuno ng Qingyun Sect. Itinuturo ang kanyang noo. Galit na sinabi ang malaking pagkakataon ng ating Qingyun Sect. Ay pinalampas mo lahat. Sanay ka na ba sa marangyang buhay? Pumunta ka sa plaza at salubungin ang mga bagong disipulo. Ikaw na ang gagawa ng trabahong ito. Lumabas si Liu Qingxian sa bulwagan na may namumulang mga mata. Puno ng hinanakit. Ginawa na niya ang lahat para maghanap. Ngunit ang ika-9 na gradong spiritual root ay parang nagtatago. Hindi niya ito mahanap. Dahil dito siya pa ang naparusahan. At pinagawa ng pinakamahirap at pinakanakapapagod na trabaho ng pagsalubong sa mga bago. Ika-9 na gradong spiritual root. Hayop! Naggalit ang kanyang mga ngipin, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa paghahanap sa iyo, hindi ako babalik sa lungsod ng Guzaw. Hindi ko makakaligtaan ang 3 bituing Soul Master at ang henyo. At hindi ako mapapagalitan. Hindi mapaparusahan. Mabuti pang ipagdasal mong hindi kita makita sa buong buhay mo. Kung hindi makikita mo ang hinahanap mo, pagkatapos magsalita ng masama, hindi niya mapigilang pagtawanan ang sarili. Ang ganitong nilalang ay tiyak na pumunta na sa Tianji Pavilion. Paano naman siya pupunta sa Qingyun Sect? Kung dumating siya, handa akong maging asawa niya. Pagkalipas ng 2 araw, isang napakagandang malaking lungsod, na parang isang dambuhalang hayop na nakahiga sa kalangitan. Ang laki nito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa lungsod ng Guzaw. Sa loob ng lungsod may 10 naglalakihang bundok na tumataas, na parang mga espadang tumutusok sa kalangitan. Iyon ang Qingyun Sect. Ang malaking lungsod sa paanan ng bundok ay nakadepende sa Qingyun Sect para mabuhay. Ang paligid ng Qingyun Sect ay napapalibutan ng mga ulap at huni ng mga ibon. Tila isang paraiso si Li Qingfeng na nagmamaneho ng lumilipad na ibon. Dinala sila sa paanan ng bundok sa gitna ng 9 na tuktok. Ang lugar na ito ay isang malaking plaza. Puno ng mga disipulong naglalakad. Nang bumaba ang lumilipad na ibon, isang outer disciple ang tumakbo papalapit. At hinawakan ang lumilipad na ibon. Magalang na yumuko, maligayang pagbabalik, elderly. Walang balak bumaba si Li Qingfeng sa lumilipad na ibon, kundi kumaway lamang kay Fang Chen. Dinala na kita pabalik sa sekta. Ang susunod ay nakasalalay na sa iyo. Bumaba ka na, ayaw siyang paalisin ni Liu Ruxu.
Hawak ang damit ni Fang Chen, ayaw siyang pakawalan. Walang magawa si Li Qingfeng kundi aliwin siya Ruxu. Bukas na ang araw kung kailan ang mga elder ng bawat tuktok ay pipili ng mga inner disciple mula sa mga bagong dating. Hindi imposibleng magkaroon siya ng pagkakataong maging inner disciple. Sa daan nalaman na ni Fang Chen mula kay Li Qingfeng ang maraming sitwasyon sa sekta. Hinaplos niya ang kanyang kamay at sumulat, Ruxu. Huwag kang mag-alala, magiging inner disciple ako. Sa tabi si Zhong Qizen ay bumisi isang basura na walang spiritual root. May elder bang kukuha sa iyo? Talagang nananaginip ka ng gising. Sinulyapan siya ni Fang Chen. At sumulat. Ikaw na mas mababa pa sa basura, ano ka pa? Nagalit si Zhong Qizen nang marinig ito. Masamang tinitigan si Fang Chen. Gusto siyang pagpira-pirasuhin para burahin ang malaking kahihiyan sa kanyang buhay at tuluyang alisin. Sa sandaling iyon natuklasan niya na ang outer disciple na humahawak sa lubid ay parang si Zhu Jianshen. Isang maliit na kapatid na laging nagpapakita ng respeto sa kanya. Kaya't pasikretong umisi at nagbigay sa kanya ng isang nakatagong senyas. Narinig na ng huli ang pag-uusap ng dalawa at agad na naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tahimik na tumango nang bumaba si Fang Chen sa lumilipad na ibon. At lumipad palayo si Elderly at ang iba pa. Agad na lumapit ang outer disciple na ito. Yumuko at sinabi, kapatid. Ako si Liu, yung isang outer disciple sa plaza. Inutusan ni Senior Sister Liu na salubungin ang mga bagong dating. Hindi kayang harapin ni Liu Qingxian na personal na maglingkod sa mga bagong dating. Kaya't basta na lang siyang kumuha ng ilang outer disciple para gawin ang trabaho. Naintindihan ni Fang Chen at sumulat, salamat po kapatid. Sinabi ni Liu yung tara na. Ipapakita ko sa iyo ang Qingyun sect. At ipapaliwanag ang tungkol dito. Napakadetalyado at malinaw ng kanyang paliwanag. Kaya't mas naintindihan ni Fang Chen ang Qingyun sect. May 10 tuktok ang Qingyun sect, kung saan ang pangunahing tuktok ay ang Sect Master's Peak. Ito ang tirahan ng pinuno ng Qingyun sect. Ang iba pang 9 na tuktok ay pinamumunuan ng 9 na elder. Ang pinamumunuan ni Elder Li Qingfeng ay ang Tianjin Peak. Ang pangkalahatang lakas ng mga disipulo ay nasa ika-5 ranggo sa sekta. Hindi na una, hindi na huli. Sa 9 na elder ang pinakamalakas ay ang Great Elder. Ang kanyang lakas ay malapit na sa pinuno ng sekta. Ang mga disipulong kanyang sinanay ay pawang mahuhusay. Halos malampasan na ang mga disipulo ng pinuno ng sekta. Kaya't ang pinuno ng sekta ay laging naghahanap ng mahuhusay na disipulo para muling itatag ang ganap na kapangyarihan ng Sect Master's Peak. Habang naglalakad, dumating sila sa isang liblib na sulok sa likod ng bundok. Kakaunti ang nakakaalam sa lugar na ito. Sa unahan ay mayroong isang lawa ng espiritu. Ito ay espesyal na ginagamit ng mga bagong disipulo para maligo. Kung pagod ka na, maaari kang maligo doon at humanap ng lugar para umupo at magnilay-nilay magdamag. Hintayin na lang bukas ang pagpili ng mga elder ng mga disipulo. Talaga inamoy ni Fang Chen ang kanyang sarili. 2 araw na siyang nakasakay sa lumilipad na ibon. Hindi makaligo o makapagbihis. Medyo may amoy na nga. Salamat sa pagod mo, kapatid. Ngumiti si Liu Yong at sinabi, dapat lang. Pagkatapos magsalita ay umalis na siya. Hindi pa nakakalayo. Nakasalubong niya si Zhong Qizen na paparating. Nasaan siya bumalik si Zhong Qizen sa Tianjin Peak. Hindi pa man lang nakakaupo ng maayos ay nagmamadali na siyang bumaba para bigyan ng leksyon si Fang Chen. Nagdala pa siya ng ilang outer disciple. Gaano man kalakas si Fang Chen, kaya ba niyang labanan ang 4 na kamay? Itinuro ni Liu Yong ang loob at mumisi ng masama. Sinabi niya, Senior Brother Zhong, nagdala ka pa ng mga tao. Plano mo bang bigyan siya ng leksyon? Masyado mo namang minamaliit ang iyong kapatid na ito para ayusin ang ganitong klaseng bagong disipulo. Madali lang para sa akin. Huwag kang mag-alala, inilagay ko na siya sa kapahamakan.
Kumunot ang noo ni Zhong Qizen hindi maintindihan. Masamang humiti si Liu Yong at bumulong niloko ko siya. Na iyon ang lawa ng espiritu para sa mga bagong disipulo. Naniniwala ba siya? Iyon ang lawa ng espiritu na para lamang sa mga babaeng disipulo. Ang mga lalaking disipulong pumapasok doon. Sinabi ni Zhong Qizen ano naman ngayon. Pinakamalala na ang bugbugin siya. Hindi niyan maaalis ang galit sa aking puso. Ngumiti si Liu Yong at sinabi hindi pa ako tapos magsalita. Senior brother, alam mo ba kung sino ang nasa loob ngayon? Sinipa siya ni Zhong Qizen, wala akong pakialam kung sino. Masyadong magaan ang parusa para sa kanya. Tara na, hindi na naglakas loob si Liu Yong na magpaligoy-ligoy pa. Mabilis siyang hinarang, huwag. Hinding-hindi maaari. Si Liu Qingxian ay naliligo sa loob. Sino nagulat si Zhong Qizen at napasinghap ng malamig na hangin? Ang anak ng pinuno ng sekta. Siya ay napakasagrado at hindi maaaring lapastanganin. Kung habang naliligo siya, hindi sinasadyang makasakit sa kanya ang isang inner disciple. Agad siyang palalayasin sa sekta. At maaari pang sirain ang kanyang cultivation bigla. Natauhan siya. Kung si Fang Chen ang makasakit sa kanya, ang resulta ay malamang nabugbugin siya hanggang sa mapilayan. Kung sakaling makita niya ang hindi dapat makita. Kahit pa maging maawain si Liu Qingxian. Para sa kapurihan ng kanyang anak, hindi siya hahayaang mabuhay ng pinuno ng sekta. Ang pagpunta ni Fang Chen doon ay tiyak na kapahamakan. Hinawakan ni Zhong Qizen ang mukha ni Liu Yong. Ayos ka, bata. Mas matalino ka pa sa akin. Maghintay tayo sa labas. Tignan natin kung paano lalabas si Fang Chen. Kung ilalabas siyang buhat, bibigyan kita ng isang Zujidan. Ang Zujidan ay isang pildoras na sa Qingyun Sect lang mayroon. Wala nito sa labas. Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng 100 gintong bato. Isang napakalaking kayamanan. Tuwang-tuwa si Liu Yong, salamat senior brother. Salamat senior brother. Agad na nagtago ang grupo sa isang liblib na lugar sa tabi ng daan. Lihim na nagtago. Tungkol naman kay Fang Chen, sinundan niya ang direksyon ni Liu Yong. At nakarating sa dulo ng maliit na daan. At nakita nga niya ang isang lawa ng espiritu na kasing laki ng 1 ektarya. Sa ibabaw ng tubig ay may makapal na singaw. Malabo ang paligid. Napakakapal ng espiritual na enerhiya. Lihim na namangha si Fang Chen sa kasaganaan ng espiritual na enerhiya sa lugar. Halos kapantay na nito ang lawa ng espiritu sa mansyon ng pinuno ng lungsod. Mahirap isipin na ito ay isang ordinaryong lawa lamang para sa mga outer disciple na ginagamit para maligo. Hindi na siya nag-atubili. Hinubad niya ang kanyang damit at dahan-dahang pumasok sa tubig. Habang nililinis ang kanyang katawan, sabay na rin siyang sumisipsip ng espiritual na enerhiya nito. Tahimik na nag-ensayo bigla. Natuklasan niya sa gitna ng makapal na hamog na may isang tao sa gitna ng lawa ng espiritu na nakaupo at nag-ensayo sa tubig. Isa rin siyang bagong disipulo tulad ko. Lihim na naisip ni Fang Chen. Sa sandaling iyon natuklasan niyang lumingon ang kabilang panig. Kaya't sinabi niya, pasensya na. Naistorbo ko ang iyong pag-ensayo. Ito ang nasa isip ni Liu Qingxian sa sandaling iyon. Puro tanong. Inakala niyang nagkamali siya ng dinig. Boses ng lalaki ito. Sa lawa ng espiritu na para lamang sa mga babaeng disipulo. Habang siya ay naliligo at nag-ensayo. Imposible kinurap ni Liu Qingxian ang kanyang mga mata. Paano magkakaroon ng lalaking disipulong maglalakas loob na pumunta rito? Kahit na bagong dating. Sa kanilang pagdating sa Qingyun Sect, ang unang bagay na sasabihin sa kanila ay bawal ang mga lalaking disipulo sa lugar na ito. Ang sinumang lumabag ay mahigpit na parurusahan. At lalong walang lakas ng loob ang mga dating disipulo. Baka naman babaeng disipulo ito, na may boses na parang lalaki. Sinubukan niyang magsalita, kapatid. Saang tuktok ka kabilang? Biglang nakatanggap ng sagot.
Natigilan si Fang Chen. Kinamot ang ulo at sinabi, bago lang ako at hindi ako kapatid na babae. Ang boses mo naman kapatid. Baka nag-ensayo ka ng isang kakaibang pamamaraan na nagdulot sa iyong maging hindi lalaki hindi babae. Hindi niya mapigilang manginig. At siya ay nanginginig lamang. Ngunit si Liu Qingxian ay nyanig ang buong katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata, lalaki, totoong lalaki. Agad siyang nakaramdam ng matinding kahihiyan at galit. Kinuha niya ang kanyang damit mula sa pampang. At nagmamadaling isinuot ito. Pagkatapos ay nag-aalab sa galit. Sumigaw, napakalakas ng loob mo, medyo naguluhan si Fang Chen. Kinamot ang ilong kapatid. Ano ang ginawa ko? Galit na sinabi ni Liu Qingxian, sino ang nagpapunta sa iyo rito? Ito ay para lamang sa mga babaeng disipulo. Nagulat si Fang Chen. Nagmamadaling tumayo at umatras patungo sa pampang kapatid na babae. Sinabihan ako na ito ay para sa mga lalaking disipulo. Hindi ko sinasadyang mang-istorbo. Aalis na ako ngayon. Hindi niya inasahan na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nagkamali ng pasok sa banyo ng lalaki at babae. Ngayon ay nakapasok siya sa paliguan ng mga babae. Aalis, makakaalis ka pa ba? Nanginginig sa galit si Liu Qingxian. Napagalitan na nga siya at malungkot. Gusto lang niyang maligo dito para pakalmahin ang sarili. Ngunit isang lalaking disipulo ang pumasok. At sabay pa silang naligo. Kung kakalat ito, mabubuhay pa ba si Liu Qingxian? Walang magawang sinabi ni Fang Chen, niloko lang din ako. Galit na sinabi ni Liu Qingxian, wala akong pakialam kung paano ka nakarating dito. Dahil tiningnan mo akong naliligo. Hindi mo na kailangan ang mga mata mo. Pagkasabi niyon, tinapik niya ang lawa ng espiritu at tumalon sa ere. Tulad ng isang malaking ibon na lumilipad patungo kay Fang Chen. Bahagyang nagbago ang mukha ni Fang Chen. Sa pag-atake pa lang ng kabilang panig, naramdaman niya ang isang napakalakas na puwersa. Mas malakas kaysa kaninuman na nakita niya. Ngunit hindi rin siya natakot. Sa gitna ng hamog, wala naman siyang nakita. Bukod pa roon, niloko lang siya para pumunta rito. Bakit ba hindi makatwiran ang babaeng ito? Ginamit niya ang kanyang pamamaraan ng paggalaw at ginamit ang guhong luing. Bagamat limitado sa tubig, mas mabagal ang kanyang kilos. Ngunit mabilis pa rin. Madaling naiwasan ang malakas na sipa. Mas lalong nagalit si Liu Qingxian na sumablay ang sipa. Naglakas loob ka pang umiwas. Agad siyang sumuntok sa tagiliran ni Fang Chen. Nagalit na rin si Fang Chen sa sunod-sunod na pag-atake. Akala ba niya madaling apihin ang mga bagong dating? Hindi na siya nag-isip at ginamit ang unang anyo ng Yulong Palm. Ang kamao ng dragon ay biglang sumuntok. Dala ang malakas na hangin na naglalabas ng tunog ng dragon. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ng kanyang kamao ay parang isang maringgal na ulo ng dragon. Nagbanggaan sila sa ere. Naramdaman ni Fang Chen ang isang hindi mapapantayang lakas na nagpatalsik sa kanya ng ilang hakbang paatras. Lihim na nagulat. Ito rin ba ay isang inner disciple ng Qingyun sect? Ang kanyang lakas ay malayong-malayo kumpara kay Zhong Qizhen. Bahagya ring natumba si Liu Qingxian. Halos matumba sa tubig at nagulat, ikaw ay isang bagong dating. Hindi mo man lang pinag-isipan ang iyong kasinungalingan. Ang atake kanina ay kayang lampasan ang maraming inner disciple na matagal nang nag-ensayo. Paano magkakaroon ng ganitong lakas ang isang bagong dating? Walang duda. Ito ay isang dating disipulo na nagtangkang lapastanganin siya. Nang matuklasan ay nagpanggap na bagong dating para makalusot. Nang maisip ito, nagalit siya ng husto. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang buong katawan ay umalon na parang tsunami. Ang hamog sa ibabaw ng lawa ng espiritu ay tinanggay ng kanyang nakakatakot na espiritual na enerhiya. Akala ko'y kukunin ko lang ang iyong mga mata. Ngayon nagbago na ang isip ko. Mamatay ka na. Malamig na sinabi ni Liu Qingxian. Ngunit bago pa man siya umatake,
Habang nawawala ang hamog, malinaw nang nakikita ang kanilang mga anyo. Pareho silang natigilan. Ikaw pala, nagtatakang sinabi ni Fang Chen. Hindi ba't ikaw yung tinatawag na Xian mula sa mansyon ng pinuno ng lungsod? Pagkatapos mag-isip, inilabas niya ang isang lilang jade na palawit. Natigilan din si Liu Qingxian habang nakatingin kay Fang Chen. Nag-aalinlangan kung nagkakamali ba siya dahil sa galit. At nagkakaroon ng mga guni-guni. Ika-9 na gradong spiritual root. Yung napakabilis mag-ensayo. Ang ika-9 na gradong spiritual root na nagpaiyak sa kanya sa galit. Yung hinanap niya ng maraming beses. Ngunit hindi matagpuan na ika-9 na gradong spiritual root. Nawalan na siya ng pag-asa sa paghahanap. Ang ika-9 na gradong spiritual root na hindi na niya inaasahan ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay si Fang Chen pa rin at ang jade na palawit sa kanyang kamay. Tama siya nga. Siya ang ika-9 na gradong spiritual root. Siya mismo ang lumapit. Unti-unting lumaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang tingin niya kay Fang Chen ay parang nag-aapoy. Anong nangyayari sa iyo? Hindi mapakali si Fang Chen sa kanyang tingin. Hindi niya mapigilang yakapin ang sarili. Narinig niya minsan na ang mga lalaki ay dapat matutong protektahan ang kanilang sarili kapag nasa labas. Pagkasabi pa lang, agad na sumugod si Liu Qingxian at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tinitigan siya ng kanyang mga mata na parang gusto siyang kainin at nagsasalita ng mga bagay na hindi maintindihan ni Fang Chen. Nahanap na rin sa wakas. Langit, sa wakas ay nagbukas na ang iyong mga mata. Medyo natakot si Fang Chen sa babaeng ito. Naaalala niya noong huli. Nang makilala niya ito bilang nakatagong numero 1. Ganito rin siya kasabik. Mabilis niya itong itinulak at tumakbo patungo sa pampang. Natauhan si Liu Qingxian. Puno ng matinding pananabik at tumawa habang hinuhuli siya. Tinitingnan ang taong nagdulot sa kanya ng maraming paghihirap. Na mahal at kinamumuhian niya. Naggalit ang kanyang mga ngipin, pinahirapan mo talaga akong hanapin ka. Alam mo ba kung gaano karaming hirap ang dinanas ko para sa iyo ah? Ngayong ikaw na mismo ang lumapit. Tatakbo ka pa, bumalik ka rito. Itinapon niya si Fang Chen pabalik sa gitna ng lawa. Halos maiyak na si Fang Chen. Ano ba ang ginawa niyang mali sa makapangyarihang dalagang ito? Na napakalakas. Binibining Liu, mag-usap tayo ng maayos. Nakakatakot ka. Sinabi ni Liu Qingxian, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi kita mahanap, Fang Chen? Walang masabi kundi nasa lungsod lang ako ng Guizhou. Nasa lungsod ng Guizhou palagi. Napatigil si Liu Qingxian. Parang gustong sumuka ng dugo. Halos bawat bahay ay kanyang siniyasat. Lahat ng mayayamang pamilya sa lungsod ng Guizhou na posibleng magkaroon ng ika-9 na gradong spiritual root na pamilya ng mga mandirigma ay isa-isa niyang siniyasat. Halos halughugin na niya ang buong lungsod ng Guizhou. Ngunit wala man lang anino ng ika-9 na gradong spiritual root. Saan sa lungsod ng Guizhou, sabihin mo ng malinaw? Hindi makapaniwala si Liu Qingxian na sa kabila ng kanyang masusing paghahanap, mayroon pa ring nakalusot. Sa pamilya Liu si Liu Ruyan. Ang pamilya Liu ni Liu Roxu. Sinabi ni Fang Chen. Pamilya Liu, tinapik ni Liu Qingxian ang kanyang noo. Bakit ko naman nakaligtaan ang pamilya Liu? Dahil sa pamilya Liu naroon ang kapatid kong si Liu Roxu. Kaya inakala kong kung may ika-9 na gradong spiritual root ang pamilya Liu, hindi ito maitatago kay Liu Ruyan. At siguradong sasabihin sa akin ni Liu Ruyan. Ngunit ang resulta, ang ika-9 na gradong spiritual root ay nasa nag-iisang pamilyang nakaligtaan niya, ang pamilya Liu. Gusto niyang sampalin ang sarili, isang pagkakamali. Talagang isang pagkakamali. Sandali, may naalala si Liu Qingxian. Nagulat na sinabi, hindi kaya Fang Chen ang pangalan mo? Naalala niya.
Nang hinahanap niya ang henyo ng Shenglong Road, may isang tao siyang isinantabi. Iyon ang kasintahan ni Liu Roxu, si Fang Chen. Ngunit ang sabi ni Liu Ruyan ay karaniwan lang siya. Kaya't hindi na niya ito pinansin. Hindi kaya ang taong nasa harapan niya ay si Fang Chen. Hindi lang siya ika-9 na gradong spiritual root. Kundi siya rin ang henyo na masigasig niyang hinahanap. Kumurap si Fang Chen. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Naalala niyang minsan lang silang nagkita. At hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. Muling nanlaki ang mga mata ni Liu Qingxian. At muling sumugod hawak ang mga balikat ni Fang Chen. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa gulat. Ikaw ang nasa Shenglong Road. Ang tumalo kay Nangong Liu yun. Alam mo rin ito. Nag-alinlangan si Fang Chen at hindi sumagot. Ngunit ang pananahimik na ito, para kay Liu Qingxian, ay kumpirmasyon na ang henyo na matagal na niyang hinahanap ay ang may ika-9 na gradong spiritual root. At nang maalala ang nakakagulat na lakas na ipinakita ni Fang Chen kanina, mas lalo siyang nakumpirma na si Fang Chen ang tumalo kay Nangong Liu yun. Ikaw nga talaga. Bigla niyang naintindihan kung bakit sa mansyon ng pinuno ng lungsod. Ang ika-9 na gradong spiritual root ni Fang Chen ay mas malakas kaysa sa kanyang ika-7 gradong spiritual root. Ang dahilan ay ang spiritual root ni Fang Chen ay malamang hindi lang ika-9 na grado. Kaya't nagkamali sila ni Chen Zhengdao na magkaibang tao ang ika-9 na gradong spiritual root at ang henyo. Nang malaman ang katotohanan, hindi niya maipaliwanag ang kanyang tuwa. Puno ng damdaming niyakap ang malaking kayamanang ito na muling natagpuan sa kanyang mga braso. Takot na baka sa susunod na sandali ay tumakbo na naman ito. Napakabuti may pag-asa na ang ating Sect Master Speak. Hindi na kailangang mag-alala ng aking ama. Niyakap si Fang Chen. Hindi mapigilang manlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang itinulak. Ano ang ginagawa mo? Bawal maglapit ang lalaki at babae. Binibining Liu, maging disente ka sana. Natauhan si Liu Qingxian sa kanyang ginawa. Ang kanyang puting mukha ay agad na namula. Ano ang ginawa ko? Ngunit nang makita ang mukha ni Fang Chen na parang naagrabyado, hindi niya mapigilang mainis, sinamantala na nga. Nag-inarte ka pa, hindi naman masama si Liu Qingxian. Sa itsura, sa 9 na sekta ay kabilang siya sa mga nangunguna. Maraming mga batang pinuno ng sekta at mga tagapagmana ang nagnanais na makita siya. Binigyan niya ng pagkakataon si Fang Chen. At siya pa ang may ganang umaya o walang pakialam si Fang Chen sa kanya. Sinabi niya, pwede na ba akong umalis ngayon? Kung hindi ako aalis at may dumating na ibang babaeng disipulo at makita ka, mahihirapan na akong magpaliwanag. Naisip ni Liu Qingxian na tama siya. Sinabi niya, sige na. Nga pala. Bukas kahit sinong elder ang pumili sa iyo bilang inner disciple, huwag kang papayag. Papayag ako na kunin ka ng aking ama. Sumimangot si Fang Chen. Wala kang pakialam sa aking, bumisi si Liu Qingxian. Ano gusto mong malaman ng buong sekta? Na pumasok ka sa lawa ng mga babaeng disipulo. Namutla si Fang Chen. Naggalit ang ngipin at sinabi, ang galing mo. Tumalikod ka. Ginya ni Liu Qingxian si Fang Chen at sumimangot, wala kang pakialam sa akin. Hindi na nagsalita si Fang Chen at agad na tumayo. Ang kanyang hubad na katawan ay nakaharap sa kanya. Basto sumigaw si Liu Qingxian. Mabilis na tinakpan ang mukha at lumubog sa tubig. Umuso si Fang Chen. Kahit gaano ka pa kalakas, madali ka pa rin kontrolin. Tumalon siya sa pampang. Mabilis na nagbihis. Habang wala pang ibang tao ay tumakas na siya. Pagkalipas ng mahabang panahon, naglakas loob na tumayo si Liu Qingxian. Ang kanyang napakagandang mukha ay may bakas pa rin ang pamumula. Bahagyan niyang kinagat ang kanyang mga labi na parang talulot ng rosas. Natatawa at naiinis, maliit na bastos. Sa buong buhay ko, wala pang nakapagpagalit sa akin ng ganito.
Kapag naging disipulo ka na ng aking ama, magiging kapatid kita sa sekta. Mahaba pa ang panahon. Tignan natin kung paano kita ayusin. Tungkol naman kay Fang Chen na may gaan sa kalooban. Mabilis na lumakad palayo sa likod ng bundok. Nakatago sa dilim naghihintay kay Fang Chen. Ang ilabas na buhat na si Zhong Qizhen at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga matasaan. Ang parusa na parang buong sigla. Nagalit si Zhong Qizhen at sinuntok ang dibdib ni Liu Yong. Sumigaw, iyan ba ang sinasabi mong kapahamakan? Puno rin ng tanong ang isip ni Liu Yong, hindi dapat ganito. Si Liu Qingxian ay malinaw na naliligo sa loob. Senior brother. Papasok ako para tignan ang sitwasyon, hindi siya naniniwala. Baka tapos nang maligo si Liu Qingxian. At swerte lang ang lalaking ito na hindi natuklasan ni Liu Qingxian. Lumakad siya papasok. Pagkalipas ng ilang sandali nakarating siya malapit sa lawa. At sumilip. Hindi niya mapigilang magulat. Nakita niya si Liu Qingxian sa pampang na nagsusuklay ng kanyang basang buhok. Ito ay nagpapatunay na naroon si Liu Qingxian palagi. Kung ganoon, hindi ba't nangangahulugan na sabay silang naliligo kanina? Natakot si Liu Yong. Nalaman niya ang isang sikretong hindi dapat malaman. Nanginginig sa takot, gusto niyang tumakas. Ngunit biglang lumingon si Liu Qingxian na may malamig na tingin. Ikaw ang nagloko kay Fang Chen para pumunta rito, di ba? Malamig siyang tumingin. Pinagpawisan ng malamig si Liu Yong. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo. Agad siyang lumuhod at yumuko, nagkamali po ako. Nagkamali po ako, patawarin niyo po ako. Mas lalong nagliwanag ang mga mata ni Liu Qingxian. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Nanginginig sa takot si Liu Yong. Sinira ko ang kapurihan ng engkantada. May kasalanan ako, napakalaki ng aking kasalanan. Lumipad si Liu Qingxian at sinira ang batong hagdan sa harap niya. Ang pagsira sa aking kapurihan ay pangalawa lamang. Muntik mo na akong mapatay ng isang henyo. Ang iyong kasalanan ay hindi mapapatawad. Pagkasabi niyon, sinira niya ang kanyang dantian. Sinira ang kanyang cultivation. Umalis ka na sa Qingyun Sect ngayon. At huwag ka nang babalik. At kung may sasabihin ka tungkol sa nangyari rito, kahit isang salita. Masakit na hinawakan ni Liu Yong ang kanyang tiyan at nagmamadaling umalis. Nang makarating sa labas, gulat na gulat si Zhong Qizhen. Ano ang nangyari sa loob? Bubuksan na sana ni Liu Yong ang kanyang bibig, ngunit mabilis din itong isinara. Puno ng kapaitan na sinabi, Senior Brother Zhong. Dahil sa pag-aalaga mo sa akin sa loob ng maraming taon. Paalala lang, huwag mong kalabanin si Fang Chen. Pagkasabi niyon, masakit at nagsisising umakyat siya sa tarangkahan. Natigilan si Zhong Qizhen ng matagal. Ngunit biglang nagnalit, huwag kong kalabanin si Fang Chen. Inagaw niya ang babaeng gusto ko at ipinahiya ako. Paano ko ito matitiis? Sa Qingyun Sect, isa lang sa amin ang mananatili. Walang alam dito si Fang Chen na hawak ang susi mula sa Shenglong Road. Pumunta sa hardin ng gamot ng Qingyun Sect. Ang paligid ng hardin ng gamot ay may malaking pormasyon. Ang nag-iisang pasukan at labasan ay binabantayan ng isang tagapangasiwa at ilang outer disciple. Ang susi ay totoo. Ang tagapangasiwa ng lugar ay may kakaibang tingin kay Fang Chen. Ang pagpasok at paglabas sa hardin ng gamot ay napakahirap makuha. Tanging ilang tunay na disipulo na nakagawa ng malaking kontribusyon sa sekta ang nagkakaroon ng pagkakataon. Ngunit kailan pa nagkaroon ng ganito kabata? At hindi pamilyar na tunay na disipulo ang Qingyun Sect. Ngunit anuman ang mangyari, dahil totoo ang susi, wala siyang karapatang manghimasok. Ang mababang antas na susi ay maaari lamang gamitin para kumuha sa mababang antas na hardin ng gamot. Ang kabuang bigat ng mga halamang gamot ay hindi dapat lumagpas sa 1 serogen. Ang mga sangkap para sa Menghyuan ay hindi naman napakabihira. Baka mahanap sa mababang antas na hardin ng gamot. Opo, Senior.
Dala ang susi, pumasok siya. Agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng iba't ibang gamot. Isang malaking hardin ng gamot na may sukat na 100 ektarya ang bumungad sa kanya. Puno ng hindi mabilang na mga halamang gamot. Bawat isa ay bihirang mahanap sa labas. Sa sandaling iyon natuklasan niya ang pangunahing sangkap na kailangan niya. Ang White Tiger Rose. Ngunit sa harap ng mga rosas na ito, may isang magandang babaeng disipulo na kumukuha. Nang makita ang kanyang kilos ng pagkuha gamit ang kamay, nagbago ang mukha ni Fang Chen. At sumigaw, "Itigil mo iyan." Nagulat ang babaeng disipulo sa biglaang sigaw. Habang nakaupo, nawalan siya ng balanse at napaupo sa maputik na hardin ng gamot. Mabilis siyang tumayo. At nang makita ang dumi sa kanyang likuran, nagreklamo siyang tumingin kay Fang Chen, "Bakit ka ba sumisigaw?" Huminga ng maluwag si Fang Chen. Lumapit at itinuro ang Menghu Rose. "Unang beses mong humawak ng ganitong rosas, di ba?" Ang magandang mukha ng babaeng disipulo ay nagpakita ng hiya. Ngunit matigas na sinabi, "Sino ang nagsabi? Mayroon akong tanim niyan sa likod bahay." Umiti lang si Fang Chen. Kumuha ng isang tuyong sanga mula sa sahig. At maingat na tinusok ang rosas. Ang rosas na ito na mukhang kulay rosas na may puting guhit. At napakaganda. Ay biglang nagsara ang mga talulot. At binalot ang dulo ng sanga. Tulad ng isang biglang sumusugod na tigring kinakagat ang kanyang biktima. Sa isang lagutok, naputol ang dulo ng sanga. Nang makita ito, nagulat ang babaeng disipulo at tinakpan ang kanyang bibig. Kung hinawakan niya ito gamit ang kanyang daliri, alam na niya ang mangyayari. Kahit hindi maputol, masusugatan ang kanyang balat. Namula siya. At yumuko, "Pasensya na. Nagkamali ako sa iyo at salamat din." Walang pakialam si Fang Chen at sinabi, "Ayos lang." Pagkatapos ay inilabas niya ang inihandang kahon na gawa sa jade. At isang kutsilyo na gawa rin sa jade. Mabilis niyang pinutol ang mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali na puno na niya ang isang kahon na may bigat na halos 3 jin. Sapat na para gawin ang Menghuan na kailangan para sa unang antas ng Taixu Zhenjing. Nakailangan niyang Menghuan. Pwede pa siyang kumuha ng 7 jin na gamot. Hindi na kailangang isipin kung ano ang kukunin. Ang pangunahing sangkap ng Zujidan. Ang Ludishan Hu at He Wenling Zai. Sa kabutihang palad, ang dalawang sangkap ay nasa mababang antas na hardin ng gamot. At malapit lang, muli siyang kumuha ng mga espesyal na kagamitan. At kumuha ng tig-3.5 jin ng dalawang sangkap. Tinitingnan ng magandang babae ang mabilis na kilos ni Fang Chen. At nagulat, "Kapatid, maaari ko bang malaman kung saang tuktok ka kabilang?" "Ako si Sukyuning mula sa Yaofeng." "Kapatid, ang kinuha mo kanina ay parang mga sangkap para sa Zujidan. Ikaw ba ay isang disipulo mula sa Danfeng?" Nagtataka siya. Ang mga sangkap para sa Zujidan ay tanging ang kanilang Danfeng lang ang nangangailangan. Para saan naman ito sa mga disipulo ng ibang tuktok? Kung magiging disipulo ba siya ng isang tuktok, ay mahirap sabihin. Umubo siya. At sinabi, "Interesado lang ako sa mga halamang gamot. Hindi ako isang disipulo mula sa Danfeng." Sa unang araw niya sa sekta, niloko siya para pumunta sa lawa ng mga babaeng disipulo. Hindi na siya naglakas loob na magsabi ng totoo. Hinding-hindi niya sasabihin ang kanyang pagiging isang soul master. Dahil ayaw niyang magsalita. Hindi na nagtanong si Sukyuning. Sa sandaling iyon narinig niya ang boses ng tagapangasiwa ng hardin ng gamot mula sa labas. "Sukyuning, mayroon ka na lang isang kapat na oras. Pumili na ng gamot at lumabas agad. Bawal magtagal." Nang marinig ito, nag-alala si Sukyuning. Inilabas niya ang reseta mula sa kanyang bulsa. At nang makitang marami pang hindi nahanap, napasimangot siya, "Paano na? May 5 uri pa akong hindi nakuha. Paano kung mabubuo ang gamot?"
Ito ang huling gawain na ibinigay sa akin ng aking guro. Kung hindi ako makapasa, parurusahan niya ako ng isang taong pag-iisa. Nang maisip ang parusa na parang pagkakulong ng isang taon. Namutla siya. Habang naglalakad si Fang Chen sa kanyang harapan. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi. At namumulang sinabi, kapatid. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo bang hanapin ang mga gamot sa resetang ito? Gaano kahirap ang reseta na hindi man lang mahanap ang mga sangkap? Kinuha niya ang reseta at tiningnan. Hindi niya mapigilang magulat. Hindi ba't ito ang Heihan Sugugaw mula sa Busiidian? Ang mga sangkap na kailangan ay napakabihira. At ang kanyang mababang antas na susi ay tiyak na hindi sapat para makuha ang mga gamot na ito. Kaya pala hindi niya mahanap ang mga sangkap. Ang mga sangkap na ito ay hindi lang bihira, kundi kakaiba rin. Ang isang taong walang karanasan ay mahihirapang hanapin ito sa maikling panahon. Mabuti na lang at nasa Busiidian ang lahat. Pakiusap, kapatid. Habang papalapit ang oras, nagmakaawa si Sukyuning. Kung mahahanap mo ang mga gamot, isang bahagi lang ang kukunin ko. Ang natitira ay sa iyo na . Ang isang bahagi ng gamot ay halos 1 gin lang. Ang natitirang 9 na gin ay ibibigay kay Fang Chen. Ngunit kinumpirma niya muna. At nagtanong, hawak mo ba ang susi para sa mataas na antas na hardin ng gamot? 70% ng mga sangkap dito ay nasa mataas na antas na hardin ng gamot. Nang magsalita si Fang Chen, at alam niya ang antas ng mga gamot na ito, mas lalong umasa si Sukyuning. At sunod-sunod na tumango. Ang mga gamot mula sa 3 hardin dito ay maaari akong kumuha ng 10 gin. Napanatag si Fang Chen at sinabi, sige, usapan na iyan. Tiningnan niya muna ang mga nakuha na ni Sukyuning. At agad na pumasok sa mataas na antas na hardin ng gamot. Nag-alala si Sukyuning, hinanap ko na rito. At parang wala na. Hindi nagsalita si Fang Chen. Tumingin sa paligid. At nakakita ng isang tumpok ng ordinaryong damo. Nagsuot siya ng guwantes at hinila ito. At biglang lumabas ang isang kumpol ng gintong mga ugat. Ugat ng dragon, ang ugat ng dragon sa reseta, tama. Bakit ko nakalimutan? Ang ugat ng dragon ay mahilig tumubo sa mga ugat ng damo. Pagkatapos ay nakakita si Fang Chen ng isang puno ng mansanas. Mukhang ordinaryong mga mansanas. Ngunit nang kumuha siya ng salamin at itinutok ang sinag ng araw dito, ang mga mansanas ay biglang naging puting-puti. Bunga ng kristal ng gyebe, kaya pala kapag nasisikatan ng araw, nagpapakita ito ng tunay na anyo. Hindi ito itinuro ng aking guro. Pagkatapos ay sunod-sunod na nahanap ni Fang Chen sa mataas na antas na hardin ng gamot. Ang iba't ibang mahihirap hanapin na mga halamang gamot. Sa loob lang ng kalahating oras. Para sa mga nais makita ang susunod na kabanata ng Xuanling Tiandi, maaari ninyong i-download ang 7-11 reading. At hanapin ang Xuanling Tiandi. Tandaan na huwag magkamali sa pag-type o magkulang ng salita. Dahil gumagamit ang blogger ng pangalan para maiwasan ang pagnanakaw. Kaya't ang unang lalabas ay iyon na.